Okay. Tistingan? Okay. So, kinsa na sa inyo ang excited na nga mo share sa gospel sa ilang mga friends? Okay. Ang evangelism daw, ayun pa ni-requirin, muna siya ang one of the dreaded words sa mga Christian. We always speak about evangelism pero mahadlok ta mo himo, no? So ako sa una tong high school ko, pag first year high school na ako pa, challenge kay ko kay ang mga friends na ako puro na sila na uyab, ako wala pa. So mo to nga magsikog patudlo sa akong mga friends kung saan man ako pag panguyab, saan ako pagsugod. Ana, murag hadlok gyud kayo sa pagpanguyab, no? So naay nagtudlo sa ko nga itsa nga ani buhaton nimo son para dili ka makuyawan, ingnon nimo ang chicks mo ni mga sinultian dito. Ingnon nimo nga kung halimbawa manguyab ko nimo, musugot ka. Pag mo yun siyag dili, ay na lang sig tinud kay di yung kasugton. Pero pag mo yun siyag oo, pag mo yun siyag oo, mo yung kagsalamat, tapos balik sa pagka next day. Ino na rin mo rin siya nga, tinirod na rin ako. Yan. Ano. So, sigo po, sa pailain. Nitudlo sa ko nga, doon ako, ingno ni mo nga son. Ingno ni mo ang chis nga, oo, kita na. No? So, grabe ka challenging kay piting hadlo ka gyud mo manguyab. So, finally naka-share, dili naka-share. Nakapanguyab gyud ko ba pero grabe cool ba go ga kurog akong tingog ana. So, first time, no? So, sa evangelism usay mahadlo kayo ta mosulti kay amina nato basig balibaran ta, basig magkamali ta, no? Kay dito sa Isabela, Ilocano man dito, no? So ang tulo na ko sa ilang approach sa pagsugod. Kay siyempre nakaseminar man ko og Evangelism Explosion. Ang opening approach sa Evangelism Explosion, mungutana sila og kung halimbawa mamatay ka karon. Ana, mo na ang usually ang pangutana. Kung halimbawa mamatay ka karon. So kay Ilocano man ang mga estudyante sa Bible School, ana siya nga kas pangarigan matay ka. Sa Ilocano ka ng kas pangarigan matay ka. So mo to nga pag di mo na nila karon, perting kataon nila kay nasulti man ko niya, kas pangarigan matay ka kuma. Kanang kuma unta. Ana so ang pakasan. Halimbawa mamatay unta ka. Ana so mali ang pagkapangutana. Mo na nga silantan kay tudluan tagid mo unsaon unya once nga makasugod na magsulti ana nya ginasulti nato kanunay di na gyud mo mahadlok, no? So kami ni Nonoy tong miaging semana na ami customer usa siya ka manager sa bangko. Di lang ko magsulti unsa nga klase sa bangko. Nagsugod og letter B. so karon kay giadto magyud namo kay nagi problema ang aircon. Bago lang namo gilimpyuhan pero ang tulo sa atubang dili mo tulo sa likod. Minsan yang hindi sino na uncle, ato yung i-pray care and share gyud. Iko sige ato yung iampo. Moto nga paghuman gyud namo og ayos ang aircon. Tinan-aw ni minanon sanoy, muray kog mahadlok, mura kog kakulbaon. Pero nangusig ko. Ma'am, pwede ka namo i-pray. So na-overcome gyud nako ang kahadlok. Pwede ka namo i-pray. Ini siya, hala, kuwan na ba ka ng, mula ka pa magkuko. Ma'am, 2 minutes ra. So, wa siya ka, kuwan. So, lipay kami ni Nonoy kay nakasugod yun mi og pray. So, yan ang magigsoon. Ang pagpildi sa kahadlok, atak ra yun. No? Kung gikulba ka, sulti ra yun. No? So, I remember katong 5 mi ka estudyante ni ato mi sa Oroquita, gikan mi sa Bible School. Gikan mi sa tinggaw sa mga Bible School, alas 12. Nibihay mi pa Oroquita, niabot mi mga almost 2 PM na. Pag abot na mo sa balay sa Mimbro, siyempre mga Bible student mi, duha mi kalaki, 3 ka babae. Pag abot sa balay sa Mimbro, naglingkod mi gaana. Ako na adiri dapit, ana.
paggawa sa membro. Uy, mga student, mga Bible student, nalipay sila, kaya malipay magiging mga membro pag na Bible student. Init ng membro. Naniyot to na mo? Ano siya? Tapos pag ana niya, di mo tingog. Pag abot sa ako, wala pati. Ay, sige, magluto ko. Pagtalikod niya, ano to mga estudyante, salamat kay Exod, salamat. You see? So, importante yun nga, mo dare yun ka. No? So, kung unsa ka kakursunada, mo dare pagkaon, much more sa evangelism. Okay, mga Exon? Oh, isog kayo mo kaon na, pag evangelism, talawan mo ha. So, ato ta sa lesson number 2. Lesson number 2, the pray, care, share strategy. So, last Sunday, we talk about the whys of evangelism. Today, the pray, care, share strategy. Let's pray. Father God, salamat kaayo sa imong pagpukaw kanamo. Timaan sa imong bag-ong kaluoy nga gihatag. Father God, thank you for reminding us nga bisag wala nay tubag ang amo mga pagampo. Bisag walay katumanan ang amo mga pangandoy. Kung amo lang mahinumduman ang gihimo nimo sa imong bugtong anak dito sa cross, sa iyang kamatayon dito sa cross. Moto siya ang greatest blessing, gift nga among nadawat sa among kinabuhi. Kung wala na siya, wala gyud kami. Thank you, God, sa imong grasya. Thank you sa imong gugma. Tudloy kami, God, nga among ma-value, ma-appreciate ang imong grasya nga kaluwasan. Nga mausab kini ang mutukmod kanamo aron mosulti ngadto sa uban. Speak to your people, O God, gimitang imong alagad. Kini mo ipag-ampo in Jesus' name. Amen. So, the pray, care, share strategy. Kaya actually, daghan magpaagi sa pag-share sa gospel. No? So, sama tong si Pastor Solis, gikuha naman siya sa Ginoo, dugay na, pero si Pastor Solis, grabe yun niya ka bold mo share sa gospel. Kaya pag naasay makasabay sa bus, sultian yun niya. Ang problema, ato nga tayo mga during sa 1990s, di ba kusog pa kayo mga NPA sa atong lugar? Sa karon napagay gihapon. So, nasi nakasabayan nga sundalo, gikan siya sa Butuan. Ang problema karon kay padulong siya sa Bunawan. Nagyud say pagbati nga ginasultihan siya sa Holy Spirit nga i-share gud ang gospel niya kay alanganin man sa unsang pagsugod. Nya karon kay San Franz naman. Pagid siya kasulti unsa man niya pagsugod. Hangtod nga rosaryo na. Hangtod nga anuling na. Tapos San Andres na. Nya pag San Andres doon na kay nasa Bunawan. Karon pag abot na sa binahanan dapit doon lang kay Bunawan ani sugod na lang gyud siya sulti. Iyang giingnan ang sundalo nga andam na kamamatay, Brad. Nasa ko, sulod, so ka, hindi ka, di, pastor ko, kanang gusto ko. No. So grabe, katawanan ito pag-share ni pastor kay, siyempre, ang entry niya, kanang apiki ba, no? So, ang evangelism, sige lang. Munang ingon ni Pastor Sidney nga, it's okay to be friendly, but you must be also aggressive. Kaya basic ka ng tawhanan, need na niya ang salvation karon. Nyawani mo sa masultiyo niya, namatay sa pagkaugma. So, ay kabala ka, mas maya pa na aggressive ka nga balibaran ka, kaysa anang wa ka ni sulti nga nagpaabot na dahil siya. Okay? Muna nga, kung bago ra ko nakasabot anataan nga panultiyon, it's better to love and fail than never love at all. Sila kasabot. Ato minisayon. Mas maayo pa daw mahigugmat manguyabtan nga gibalibaran kaysa nang wag ka nang uyab. Kaya wa ka nang uyab nya kasugton da itong babae. Muna you try gyud, no? Muna ang ginainan ako si Itan. Tan aya gyud pagsulti sa butang nga lisod kung wa pa nimo masulay. Okay, ko lisod man itong mga wiring bay. Taotan, lisod man ni pa sulay sa. Sayon ra man di ay. Anything nga sayon, you try. Pero kung lisod, for example, bulokso sa building, ayaw yung i-try. Pero kung magsaksak lang mga saksakan, it's okay. No? So, by the way, proud kayo ko sa akong anak kay sana nagtaot sa mga wiring sa aircon niya. Ako sa kitising, buniti daw tan kung live pa ba? Tiyo, buniti, muna ipag-ila kung live pa siya o dili. Hindi mo kurinti ako, try. So, muna siya ang tesa o sa kateknisyan, kaya pag makurintihan ka, kurinti di i-op. Okay. So, di ta mahadlok sa evangelism. No? Siya kinsa, pag magawas,
Kung mamatay ka, sure ka. No? Di ba? Pero kini, the pray, care, and share strategy. No? Di sa tamang isog dayon. Kalma lang. So, what is the pray, care, and share strategy? Let's go. Number 1, of course, pray. Di ba? Okay, pray, care, and share good. Okay, number 1 is pray. No? So, sa 1 Timothy 2, yung padiri, everybody, doon nga nagbasa. Una sa tanan, nang hangyo ako kaninyo nga iampo ninyo ang tanang mga tao. Dadaan ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo alang kanila uban ang pagpasalamat. Iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga may taas nga katungdanan sa gobyerno aron nga mahimong hapsay ang atong pagpuyo ug gawasnon kita sa pagsunod sa Dios subay sa husto nga pamatasan. Maayo kini nga buhaton maayo kini nga buhaton ug malipay ang Dios nga atong manluluwas kay buot niya nga ang tanang mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. Unsay ingon ni Apostol Pablo? First of all, una sa tanan. No? Ang problema ni Superman kay Superman siya pero di siya kabalo og first of all. Ngano man, isuot siya leggings before nagsuot og brief. Di siya kabulog first of all, di ba? Asa ba kita ng superhero nga mag-leggings sa before mag-brief? Si Superman. No? Dapat ang underwear. So dapat kabalo taon say first of all. Ayun pa ni Pablo, una sa tanan. First of all, mag-ampo kita. So kung na kay gusto iampo, LV, kung na kay gusto friend nga gusto mudawat kay Jesus, before nimo siya sultihan, i-pray sa gyud nimo siya kuna. Okay? So ikaw pa na kay mga classmates, i-pray sa nimo. Ikaw tanto mga classmate nimo tan, i-pray nimo sila. Kana makauban niyo sa trabaho, i-pray niyo sila. Mag-pray mo nga, Lord, kining akong supervisor, kining akong manager, please i-prepare iyang heart, iyang hunahuna, iyang kasing-kasing. I-prepare, Lord, nga by the time nga mo share ko sa gospel, andam siya. So dili kita mayon read nga mga bisyoso man na sila pastor, amo ni atong gipangita, no? Dili ta mangitag buutan, ang gipangita nato mga badlungon, no? So dito mi sa Palawan sa una, campus ministry mi. Niya siya nga pastor, na ako'y gusto invite diri sa atong campus ministry. Dalhin mo, kay Tagalog man. Ang problema ng pastor, yung buhok niya kasi may ano dito, yung kanang may, di ba, may baglis. Sa mga early 2010, pag naibaglis imong buhok, mura kag adoy-adoy ba? Siya, yung kasing kasama ko, paano yun? Pwede ba yung dalhin dito? Nga may ano dito, kanang ibaglis ba? Ilan ang baglis niya? Isa. Kahit patatlo, dalhin mo. Kaya nagtuo man sila nga, ang mato sa simbahan, katurag yung mga purman. Dalhin mo dito, kahit sino yan, dalhin mo. Kaya mamahalin namin yan, okay. So, gidala niya. At tinod yun, nagyo baglis usa. So, first of all, iampo yun nato sila. Kaya nga naman, kay buon unsay pangandoy sa Ginoo ang God, no? Mao kini ang buhaton ug malipay ang Dios nga atong manluluwas. Kay buot niya nga ang tanang mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. Muna siya ang pangandoy sa Dios nga ang tanang tawo maluwas. So kung ikaw nag-angkon ka nga Dios nun ka, dapat gusto kang maluwas sila. Kaya nag-angkon ka nga Diyos nun ka, pero wala kay pakialam sa mga dili luwas, wala mag-connect. Kaya ang Diyos nun, nangandoy yun nga maluwas ang tanan. Amen na mga igsoon? So, muna. So, pray for people and pray with people. So, before na mo, gipray itong usa ka kailan na mo, nag-post ko sa Facebook. No? Gitry na ako. How can I pray for you? Kabalo mo? Nagi nagpa-pray sa ako Oh. Super, di na ako musulti. Nagsugod sa letter L. Nya sige, pwede magpa-pray. Pastor ko, pray. Sige, i-post lang. Pag-post, pero tingin taasa. No? So, gipray na ako. Naano po inikuan. So,
Can you imagine kung naamang gani naamang gani gusto magpa-pray, no? Sumala pa, for most people who have tried this first step, they have almost always received a positive response even from atheists. Wala gyud tao nga malain kung iampo nimo siya. Na ako'y friend sa Osamis nga ang iyang specialty Muslim evangelism. No? Actually paghimo namo katong John Maxwell Conference dito sa sa Cagayan. Nag-adto siya nakasuod yun sa atong kanang murag haji ba. Ya, nabo say bungod diri nga pinaana. So nagtulong na may Muslim. So katuday sila mga pastor to sila nga nagministry sila sa Muslim. So nangutan ako unsa man niyo pag share sa gospel sa Muslim siya nga ang iyong paniya dili gyud ka makigdebate. Makigamigo ra gyud ka nya. After every conversation musulti lang ka, can I pray for you? Og di gyud na sila mo baliban. And during your prayer, you can freely speak kung unsay gusto nimo sulti. Og di gyud sila makigdebate. Lahi mo kayo mo diba mo pray sa ka. Father God, I pray nga ang imong anak si Jesus tandugon niyang kasing-kasing. Di po siya na dili siya anak, propita siya. Di na siya po, di ba? Kaya ampo ba yun na, no? No? Oh. Katubito sila Pastor Bernard Anderson. Niabot ang time nga nabantayan na sa Indonesia nga daghan na ang nakanibert sa Christianity. Gibawala na sila. You cannot preach anymore in Indonesia. So, niya kay wa naman girinyo ang iyang kuan ato, ang iyang passport. Nihang na siya, can I pray? Oh, you can pray. Pag pray, nag-preach gyapon siya, Father God, I pray that you open their minds, that they know that they are sinners and Christ died for them. Oh, you see? Wa kabalibad ang kuan. No? Bawal mag-preach. Oh, can I pray? Oh, sige, you pray. Preach gyapon ka while you pray. Okay? So, mo na sa mga igsoon. So, unsa to number 1? You pray. So, ang pangutana karon, nada ba kayo naunaan kung kitsa imong gusto ampuan? Iampo o gusto nimo ampuan? Kung wa kayo naunaan, good news. Kay karon tudluan ta mo unsaon nimo kuna o magampo. Okay? So unsa kay to ang unang technique? Technique. Unang estratehiya sa pray, care, and share. Number 1 is pray. And then number 2, ako nang tanahon dabi kung bright mo. Pray, care, and share. Ang una is pray. Ang ikaduha? Mga bright yun ni mga. Kamu ang pinaka-bright nga congregation na kaisura na ako karong adlaw. Okay. Sa isulti dire. Pa sa Matthew 5:16, busa, everybody dungag basa. Busa mauusab kini ang inyong pagabuhaton. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tawo aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug daygon nila ang inyong amahan sa langit. Okay. So, di ba sa mga bata-bata, amon na kung makapagihapon ka sa dagko na, di ba sa mga bata-bata like mga kindergarten, elementary, every time doon na tayo bago, ato yung i-announce, yeh, bago ang akong si Nina, di ba? Gusto, di ba, inana ba mo mag-announce mo or mag-post lang sa Facebook? Huh? No? Oh. Kanang pagbago ang sapatos kanang ang nilakon ana kayo di man ka ang sapatos oy bago na maglakaw ana kay nilakwan ba na ako'y classmate sa Bible school sa una nga mi classmate sa Bible school sa una dila ko magsulti si ang pangalan si Pastor E. Nakapalit sa bagong relo gwapo kay relo ba natingala mo kuning buwal nga piling na lang si ana. The plan of God for your life is to obey His will and to be thankful. Amen? Yan lang kayo. Ang gitulo ba sa mga sa humilities, pangwali ka, balusan ko ni mong ana. Tingala nga, pero naman lang ana. Kadto de, kay bago ang relo. Di ba? So, ganahan kita, pag natay something nindot, gusto gina to i-flex. Yeah? Flex ang tao ka nato sa Facebook, flex. Di ba? So, nana sa Bible. Yung padre, i-flex inire. Busa, mausap kini ang inyong buhaton. I-flex ang inyong suga. Di ba? Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao. Kung nakuno tay i-flex, dili ang imong relo, dili imong sapatos.
kundi ang atong mga maayong binuhatan. Okay? So halimbawa ang imong kauban sa trabaho nagminaldita, i-flex ang imong pagkamaayo. Mika nga, best, sa problema. Sa nga, ang good, pwede ba ka na ako i-pray? Muna siyang maayong binuhatan. Halimbawa sa inyong office, na hagbong nga basura, way ni punit. I-flex imong maayong binuhatan, ikaw may mapunit. No? Asa ito na nga ang ganit, nga, kita pa ito tuluniitan, nga pag human na itong kaon, atong gihipos ang atong pagkanan, gi-arrange na ito. Naulagod ang waiter, kay kami na naghipos. Asa pa ito dapita, so kami na lang, sir, dili na, okay na. So, muna siya, no? Muna kita nga i-flex. Yan, ipakita, ipasiga ang imong pagkaanak, no? Di na ito ipanghinambog pa ang atong sinina, sapatos, or whatever. Atong ipakita ang love, joy, peace, patience, kindness, meekness. Ipakita nato ang atong goodness. Kung halimbawa, na itaw mag-inisog sa ato, no? One time, nakapilmig fellowship. Fellowship sa Surigao. Atong dapitan sa Surigao, itong lugar na pa sa Olarte. Sa Santo Niño. Nya atong time kay Bible student na ko ato. Diba sa una din itong Bible student ko, grabe na ako kapastor kaayo. Kanang ambot pa sa baka ng pirmigo ko naka-slacks, nakabarong. No, katong estudyante pa ko. Basta magtanaw ka sa kuha, mailang gyud ko nimo nga pastor. Karon, I don't care kung makaila ka na og dili. Unya kay ang kauban ako kay may agaw na ako, di ba to mga agaw na ako mga dalaga. Nya, kanto siguro mga weekdays to. Kay padulong mi sa fellowship. Pag-agi na mo diha kay namin ang giinom. Karon kay paglabay kuan sila marag upat sila kay agaw, ako ray lalaki. Ni ana man tong isa kaubog. Bay, pailaila sa miya na mga chicks ng imong kauban. Ano ba? Ang gihimo na ako, idol na ako. Ako si Pastor Gerson, Bible study ta. Sige, Pastor. Okay na, Pastor. Sige na. Nahadlok sila, no? So, muna siya. I-flex ang imong pagka-follower ni Christ. So, yun sa man ni Christ, pag-flex, yun sa niya pagpakita ang iyang kahayag. Di ba sa iyo ni Jesus, I am the light of the world. Okay. Sumala pa sa sa pag-research nako. Jesus consistently demonstrated care by meeting people's physical, emotional, and social needs before or alongside sharing the gospel. Ang ginahimo ni Jesus before or during sa pag-share niya sa gospel, kanunay naayoy care. Okay? Nakabantay mo ni Ana? Si Jesus, dili lang siya puro gospel. Every time na siya gospel, usually, before or during the gospel sharing, mag-una or musabay yun ang care. Muna siya. Yung pa ni Pastor Rick Warren, people don't care how much you know until they know that you care. Sa pag-unsa ka maalamon sa Bible, ba sila pakialam. Maka-learn sila pakialam sa imo kung nakabalo sila nga you care about them. Okay? Muna nga, yung pa ni Pastor Maxwell, do you want to be a charismatic person? Kasi gusto mahimong charismatic dire. Do you want to be a charismatic? Kanang maka-attract ka og friends. Yeah, okay. Iyon pa ni Pastor Maxwell, if you want to be a charismatic person, kanang maka-attract ka og friends, every time you come to a gathering, pag abot nimo dito, dapat ang mindset nimo di ka moingon nga, kinsa kay managad sa ako adiri. Pag inanay mong attitude, wag gyud mo tagad sa imuha. Kay everybody is thinking about themselves. No? Di ba? Sulay na gud. Moabot ka, moapil ka conference, apil kang fellowship, apil ka og mga gathering. Bisa kung sa nga gathering. Bisa pag reunion sa high school. Pag abot nimo dito magunahan na ka, kinsa may mo tagad sa ako adiri. Wa may mo tagad sa ako. Wa gyud mo tagad sa imuha. Kay silang tanan nagunahan na sa ilang kaugalingon. Pero kung ang imong mindset, kinsa kay akong una tagdon. Yan, pag abot pa lang nimo.
Huy! Huy, Noy! Huy! Ana, o di, tanang tao mo, tanang, huy, ana, yan, mura kag politiko. Oh, diba? Actually, ang politiko, technique na siya, gitawag na siya nga, paagi na siya. Dapat ikagyod ang una mo share. It's out. Ang akong papa, kung nakailang mo sa akong papa, si papa nako, sa ilang religion sa una nga Armstrong, kanang mga, kuhan gyud sila Sabbath keeper, pag manimba na sila, grabe nila ka-formal. Pero pag during sa weekdays, grabe karagid kay si Papa. Kuwanto siya, rato siya, kanang karpintero, mekaniko, aircon technician. Niya ko mag-assemble na siya makina, pero ting bulingita yun niya. Bulingita, kay mag-short naman na siya mag-t-shirt, bulingit niya. Kanang mo, say mo, overhaul na siya compressor sa aircon. Si makabulingit man yun. Pero sa balay na mo, na nakasulat, Notary Public. Kay si Papa, sekretary po sa abogado. May ito sa muhimo ka ng mga affidavit. Kanang, I, Gerson Improso of Legal Aids, resident of Purok City. Kanang mga deed of sale, kabulusyan niya. Ako'y ginasugo, pag himo niya o kanang forma, ako sugo niya ito siya ang iagaw ng abogado. Kanang notaryohan, pagbalik, kung pilay bayad, tunga sila sa abogado, kay iagaw man niya. So so murag branch ang akong Papa. Nya one time kay election man to. Bulingit yung gaya akong papa kay nagkuan siya kanang kanang makina ba niya nakapunta sa among balay. Attorney Romero, notaryo publiko. Nya kay nidagan man to si Attorney Ibanez ba sa Agusan, dagan po gobernador. Nya si papa nagaya sa kuan bulingit yung gaysa. Yung no bita tong sakyan ni Attorney Ibanez anan siya. Panyero! Ano siya? Bulingit kayo sa ba? Panyero! Kumusta? Wala siya kabalibad kay... Dili ko siya si Attorney Romero. Kay sekretary naman siya. Wala siya kay istorya. Panyero, ay kabala ka, Panyero, panahon sa eleksyon, tanan nga makailan ninyo, ay kalimot, Attorney Ibanez ha? Makasinabot para sa karon sa gobernador sa Agusan. Sige, Panyero, dagang salamat. Basta sa katingin kay gitawag naman sa Panyero. Pero ting katawag yun niya kay bulingit ba sa kayo, no? Pero muna ginahimo sa mga politiko. Iginapabati yun nila nga importante ka. Di ba mo nang ganahan ta? Muna nga mabudol na punta, no? Pero kita dito mangbudol. Si Jesus Christ, no, yun pa ni Pastor Maxwell, unsay kalainan daw sa sincere appreciation o kanang magbinuang sa binang atik-atik ra bitaw kanang sa English anang atiko na bitaw flattery unsay kalainan sa sincerity o flattery. Ang sincerity you decide nga mahimo kag tinuod nga appreciation kay usay mo flatter raman ta mo nga kini si Caris gid pagkabuutan gyud nga bata. Ang donut on niya ha. Duha kahiwa. Okay. So muna kita nga flattery. Pero ang sincere nga care, wag yung kayo makuha. Ikaw ang gusto mo hatag. Karis. Tagaan ta kaon niya karis. Dili ko ako'y muhatag sa imuha. Palitan ta ka og 3-in-1 na kape. Ana na siya. Tanaw si Jesus. Unsa may gihimo ni Jesus? How did Jesus demonstrated care alongside evangelism? Muna na 1, 2, 3, 4. Healing physical ailments, providing for basic needs, offering emotional and social support, protecting the vulnerable. For example, kining healing the physical ailments, katubit ang restoring the outcast, katubit ang mga sanlahon. Mga sanlahon, sa unang time kay wala pa may tambal ang sanla. Sa unang panahon pag ikaw daw sanlahon, nya na kay madunggan nga taong mong pupadol mo singgit ka og hugaw ko wala ka aron ma-warningan ang tawo nga di na mo duol. Mo nay balaod sa una pag nakasakit nga sangla kanang leprosy musinggit yung kag hugaw ko pag nay okay, pero kung English unclean pag Tagalog marumi so mo na siya. So halimbawa ako nako sanla maglakaw ko nya nay budol hugaw ana. So ang tao nga ni sanla luoy gyud kay ka kay di ka maduulan sa imo mga mahal sa kinabuhi, wala kay friends naginusa lang ka mingaw kayo. Pero sa may gihimo ni Jesus kato mga outcast iyang giduol, no? Everybody di muduol except si Jesus.
Oh. Katong babae nga na ay 12 years nga sigig mens. Can you imagine non-stop, no? Nga ang iyang pagdugo dili monthly, ang iyang period every day. Nahurot ng ilang kabtangan kay sigisag abunog dugo. Nya samtang si Jesus naglakaw, ang katong babae nagtuo nga ayuhon siguro ko ani niya kay busy man kay si Jesus sa mataga nagyamon niya ina lang gigunitan ang sidsid sa iyang sinina. Nya siya siguro kung gunitan ako basig maayo ko pag gunit niya naulian gid siya. Yung Jesus, unsa kini? Adunay ni gunit sa akong sinina kay nabati ko ang may gawang mga gawas sa akong lawas. Paglingi niya, siya nga sorry. No, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Kanyo imagine sa kabisi sa Ginoo gitagad niya, no? Muna kanang mga kuan kanang mga magtanaw bid ako kanang mga sikat nga mga kuan, mga singer, mga performer. Di ba magkanta-kanta na sila? Nya mo tudlo-tudlo kay bali ba? Abo si sige redong pants ko. Pero jame ra gud na nila gud. No? Kana mo tanaw kag kuan. Ako kita may yuko kanang live concert ni Rico Blanco. Mukanta na siya nya mo tudlo-tudlo pants ba? Magpasod. Gitudlo ko niya. Shut up. Jame ra na, no? Pero pag si Jesus pag ikaw giana ka ni Jesus tinuod yun na. No? Mo patawag tudlo na ya. So, si Nunoy. Palimpyo kag aircon, number off. Okay. So, healing, physical elements. Okay. Providing for basic needs. Diba katong mga kalom kato, diba? Si Jesus, taga naman kay pants. No? One time, nagsigsag speak, sigsag wali, dunay more than 15,000 ka mga tao, 5,000 ka mga tao nga nagsunod sa iya, kinaminaw. Nya kari hapon naman, alas 5 na. Nya naa sila sa lugar nga layo sa civilization. Moto nga kato si gisa to nga disciple nga practical kaayo. Isa nga Lord, hapon na ba Lord? Paulihan na sila kay kisa may mapakaon na sa ila. Di ba? Di ba? Muna pag naamoy bisita nya ang inyong pagkaon kulang. Mo ni kag napa mo ilakaw. Muna siya ang sa nga di ka mapakaon, no? Di ba mo ito pa mo sa kuhan? Dili rami. Di ikaw, kaya di mo kasabot. Sige, okay pa man nga. Di ba, no? Pag inong ganit, kag naa pa mo ilakaw, buot pa sabot, lakaw na, no? So, mo ito. Kung ikaw po, wise po ka, sige, mulakaw na may pastor. Amping, mulakaw na may pastor, ha? Okay. Sana, sa Lord, paulihan na sila. Kaya kato day, di niya gusto nga maperwisyo. Pero lain na Ginoo, kay kabulo ang Ginoo sa iyang mga disciple na kini mga disciple di gini yung pagkaon ba. Pero gito niya nga di gid palakon. In siya. Lord paulihan na sila. Siya dili. Di kulbaan sila. In siya nga unsa may naa ninyo? Amo to nangita sila ana. Dento isa. Lord ang naa diri. Kuan naman 5 ka lintoy ug 2 ka tuloy. Kasabot man ang lintoy. Na stick bread ba? 5 ka tinapay ug 2 ka isda. No. So niya ang Ginoo nga dal-an na diri. You see? Og giampuan sa Ginoo ug nakakaon silang tanan. Nakita niyo mga igsoon in providing for basic needs. Muna yung gihimo ni Jesus. Nakita niya kinahanglan gyud sila mukaan ug gipakaon sila sa Ginoo. Of course, case to case. Ayaw po pagpakaon kung wala sa imuha. Kung sa ray naa, no? Halimbawa, kung ang naa sa inyo kamutira, kung kana ray naa, ay na pangandoy pag ka nang magpag-grab baka kay mura may ma-afford nimo. Kung unsay naa sa imo, mura ipakaon. Hindi ka po kung mo pagipakaon, ay na pag-inarti. Nga paghatag sa kamutira, walay kuan diha, no? Isa tong pagumang ko namo sa una nga nangayo og itagaan akong sandwich. Siya nga, palaman kon. Siya wala, ay na lang. Karte, no? Tagaan na ganing sandwich, no? So, pag ikaw tunulan, nakita ni mo nga sincero, pasalamati, ay na pangitaglain. Di na wala mo ikuan diha ka ng gabi, no? So, muna gihimo ni Jesus. Muna nga, dako kay tabang kung sa inyong care group na ikaon. Pero ibase po sa inyong ma-afford. If you can afford, pakaon. Pero kung dili, di ba, ginasulti na ako na kanunay sa inyong care group,
Ang ato yung standard nga pa-snack, kape lang gyud og mani or crackers. Pero kung maka-afford ka mapakaog lami, pakaon og lami. No? So mo na siya. Kay katong asawa ni Pastor Ricky Sarto, every time mag-care group sila, lami kay ang pagkaon. Nya si Pastor Ricky day na sige record. Moto nga produgar gyud niya gikuan bagi gitipigan ba. Niabot ang time na tipo ni ang ginay asawa nga honey, akong gi-compute ang imong napakaon sa care groups. Di group may tawag sa ila. Pwede na makapalit og condo unit. Grabe gid ay kabong ka mo pagkaon no. Hindi yung asawa. Honey, unsa ra man ang condo unit nga kantidad sa akong gipakaon ikumpara sa usa ka kalag ni dawat sa Ginoo. Nga usa ka kalag mahal pa na sa usa ka kalibutan. No? Muna akong giinan si Itan. Dapat Itan, no? Mga ako niya, hindi ka magtapulan sa pag-eskwela. Dapat maningkamot yung kadong para mo income yung ka. Para maka-afford ka, magpa-snack, magpakaon sa imong care group. Tama tan? Muna siya. Kay na ako'y silingan sa unang, itong intern pa ko sa una, kada magkita mi, ay kong binuangan, Pastor, ano magpastor pa man ka nga di man na tinuod na imong Ginoo? Ako mutuo lang kog Hesus Kristo ko munao sa gikag langit. Nya sultian ko niya may tungod kang Kristo. Nagdibig ko sa kana ko ni pagkuan nito hanon nga sige ra man ko niya pasiawan. Karon kay katong isa naw kami bro na kanang mangisda man pag uli niya gihatdan bitaw ko sa anak niya tiog kanang dagko kay nga isda. Kalimot mo sa tong isda mga pulo gyud ka isda gihatag sa ako nga dagko niya. Di man ako ni mahurot. Ang gihimo na ako sa tulo ka isda gihatag nako atong silingan nako ang kusog ka magbinuang sa kuha. Oh. Gihatag nako sa iya. Ay, pastor sa man ni. Wala gid nako ni mahurot, madaot man ni kung di nako ni mahurot og kaon. Ay, salamat kay pastor. Apakita namo pagkaugma. Sa pastor, tinuod yun ang Jesus. Oh, no? Oh, mo na siya. Kung naa may mga friends nga mga pilosopo, kanang nang binuangan rebita mo Jesus anang ana-ana invite tag snack pakan busga nya pag mabusog na siya pwede ta mag-story of Jesus maminaw na siya nabusog na gud siya okay tinuod yun na siya mo na sa Bible pag naa kay kaaway pakan no kung naa kay kaaway pakan nimo providing for basic needs offering emotional and social support. Pagkamatay ni Lazaro, gibisita ni Jesus si Maria ug Marta. Okay. Katong mga kurakot nga mga maningil og buwis si Mateo, giadto ni Jesus. Kung gusto tong mga gisalikway na sa katilingban giadto ni Jesus. Oh. Katong babae nga nasakpan nga batuon na unta siya kay nanapaw, giluwas ni Jesus iyang giina. Okay, kung gisa sa inyo way sala siya una mo bato. Otro po makasasala tong mga Parisiyo nang lakaw sila. Iyang giinan babay, bisa ako di taka ko ninahon. Pero ay napagpakasala. O di ba? Katong mga naikahadlok ginapakalma ni Jesus. So mo na ang ginahimo ni Jesus, healing physical ailments, providing for basic needs, offering emotional and social support. So mo na maigsoon. So kung naamoy mga parente, kauban sa trabaho, mga classmate, get to know them and their concerns over a meal or coffee. Kung na kay kauban sa office nga problematic, siya, pwede ba ita mga pi? Yan. Not necessarily nga pagkape nyo, sure din ka sa kaluwasan. Pwede lang kami yun nga, sabi, murag na worry lagi ka ro, murag na stress lagi ka. Siya, ay, na problema gyud ko kay kini akong manghod nga, why trabaho? Mangay na pog iPhone sa ako So ana siya. So lisod kayo unsa ka. Pwede ba kanako i-pray? Di gyud na siya mabalibat. Give them small gift or token that you know will encourage them or brighten their day. Maginak mi nga gift. Help them address a concern at work or in a relationship. Mo na sa maigsoon. Unsa ang pinakasimple nga care nga mahimo nimo, you do it. Mo na siya. So not necessarily pareha doon kay Jesus, pero kung mahimo na to, why not? Okay? So sa itong number 1, sa to, you pray. Number 2, you
Otro. Number 1, pray. Number 2, care. Okay. At, so, unsa may ikatulo? Okay, share. Okay. So, yun pa sa Romans 10:13 and 14. Kay bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas sila. Mamaluwas siya. Apan unsaon niya pagtawag kaniya kung wa niya tuohi. Ug unsaon nila pagtuo kaniya kung wa nila hindunggi. Ug unsaon nila ang pagkadungog nga wala may nagwali. When appropriate, share them the gospel. Dili kinahanglan nga after praying and caring, sulti dayon. Okay? Kinahanglan nga tanaw nimo kung appropriate na ba. Ha? Kung right time. Muna importante gyud nga mag-ampo gyud sa Ginoo. Di ba? Bisan gani sa pagpangulitaw red, no? Kung mangulita, kung kanang manguyab, dili nga pagkita pa lang nimo, ingnon day nimo nga ikaw ba akong future wife? Laparohan na yun ka, no? So, muna siya. Sa una, si Ate Jing sa una, wala pa siya kaila sa ako kailan ako niya. Kay namin nagsulti sa ako nga dunay sa anak sa usa ka pastor nga mo eskwelaag Bible School. Ana. So na-encourage ko nga i-describe man nga kining bayhana. So naka-encourage na ako. So pag-abot na ako sa Bible School during sa first week, asa naman to siya? Siya wala pa pero may eskwela lagi to. Kung 1 week naman wa man lagi. Inong ikaw na lagi to. Pag-abot pagka next week ni eskwela naman siya. Perting ko pa gyud ay. Sa ako ang standard ha? Walang basagan ng trip, no? Sa ako alam to. Unsay gihimo na ako diyan? Himo din ko love letter. Wa pa sa kaila sa ko ha. Pagsulti na ako dito, sulti na ako dito, pangasaw unta ka. Gusto ta ka makauban sa ministry. Di ba natago pa nimo tong sulata, Jing? Basta, kuya kay itong gihimo na ako. First letter pa lang nako, pangasawag pagpangalagad na dayon. Okay, siyempre. Pangalagad yun. Oh. Mo to, seryoso gito nya. Ang edad na ko ato, murag 17 years old. Di ba? High school fresh high school graduate. Pero siyempre, ang mindset mo guni mo, pag mo eskwela kag Bible school, mo na yung mindset, mangalagad yun sa gito, magpastor, magbisyonary mo, yun na siya. Mo to, pagkita na ko, okay ni, pangasaw. Padala. Natingala man ko, naabta na magduha ka adlaw, isang simana, isang bulan. Di siya managad. Oh. Isang tuig dito. Tanang kababaihan niya classmate, friend na nako tanan, except sa iya. 1 year. Oh. Kay na-offend ay sa kuha, kay wa pa kayo minag-ila, makigminyo nako. Mo na siya, mo na kita may igsoon, importante ka na kita nga appropriate. Wa nagpasabot nga tungod kay mo share ka sa gospel. Bisag apigi kaayo, gadagan pa ang tao. Asa ka, ma'am? Ya, nagdali ko kay Nebas. Kung mamatay ka, sure ka man tug langit, atin. No. Ayos na. Dapat case to case. Okay. Pero katong si Pastor Norsi, itong nagsakay sa aeroplano, ginvite na mo sa speaker sa APL sa una. Saya mo speaker, karon kay paglupad sa aeroplano, kay bagyo man pagtungod Cebu. Sus, kay aeroplano mo, ana man nagkalit. Wala mo anang, nagkalit ang ana ba? Ang vacuum ba mo, anang kalit niya, mutaas na po niya, magana-ana. Ang babae kasi, sinigitay ng mga tao. Si Pastor Norsi, siya mamatay na siguro pa ani. Siya nga, silang, kung mamatay magani o karon, dapat makashare kung isa, ana siya. Nakatuntaban niya, kagkuha na grosaryo. Ano po, nagiinan niya nga, ano siya, ma'am, kung mamatay ka, ma'am, sure. Alahan lang kay, ganaan na nag-aeroplano niya, yung sulit niya, kung mamatay ka karon. Siya, dili ma'am, ambot pasabot ma'am, tinuod yun ni ma'am, kung mamatay yun ta, sure ka matog langit. Dili, si Bako, amo to. Gisira niya sa Caswell Well, ganaan ng aeroplano, gisira niya, kung mudawat ka kang Jesus, mutuo ka na matay. Basta, dawat ko. Nag-pray ang babae. Mo to, nidawat dun sa Ginoo ang babae niya. Taon, okay na dayon. Mo to yun si Pastor Norsi. Mo daw to ang pinakakuan daw niya nga personal evangelism kay bisag siya. Murag mamatay na po siya kapil. Pag inanang sitwasyon, appropriate na. Appropriate na. Muna kung gusto mo mag-evangelize nga
almost 99% mudawat ang tao, dito mo sa ospital. Oh, sa ospital. Oh. Pag naamo sa ospital, ito mga Kana, evangelize sila. Di yun na mabaliban. Oh. Pag ano ni mo nga, kung mamatay ka karon, Muna siya. Muna ka na inyong mga friends, ka na inyong mga classmates, mga paryente, kauban sa trabaho. I-pray yun din sila and ask for wisdom and ask for the leading of the Holy Spirit. Now, you pray, you care, and when appropriate, share the gospel. Okay ba mga igsoon? So, kung right time, you share about what your life was like before you met or came into a personal relationship with Christ. Unya sa atong care group unya, ang kada usa paminawan nato, how did you meet Christ and when did you accept Christ as your Lord and Savior? Ang pag-share sa gospel, ang pag-share sa imong story, isulti lang nimo nganong sure ka. Kung mangutana ka sa ako, pastor nganong sure man ka? Kung mamatay ko karon, sure gyud ko moadtog langit. Nganuman, dili tungod kay na ako'y nahimo, dili tungod kay pastor ko, dili tungod kay nagbinutan ko. Actually, daghan ko mga kasaypanan o mga kasalanan. Nganong moadtog og langit? Tungod kay si Jesus namatay siya puli sa ako. Ug mituo ko niya, ug midawat ko nga manluluwas sa akong kinabuhi. Kanos aman? Katong elementary pa ko. Ang nag-share sa ako ani ana ang akong mama. Ikaw unsa may imong story? Mao na siya. You just simply isulti lang kung unsa imong experience. Hani ba ikaw pa? Kisa nag-share sa imo sa gospel? Si mama, si papa? Si papa. Si Ethan sa una ako ni share sa gospel, di yun. Gusto mong tanggapin si Jesus? Hindi. Di gid siya, sa mudawat. Oh, tong gamay pa ni siya, di gid sa mudawat. Bata pa siya ato. So atong workshop niya sa atong care group. Now mo itong buhaton sa care group ha. Maghimo tag list og 10 ka tawo nga atong iampo everyday. No? Nga gusto nato makaato kang Jesus. It could be friends, family, classmates, acquaintances, who don't cross. And then ang buhaton nato sa workplace, sa school, we show genuine concern by intentionally doing something kind for them. Come up with ways how to do this. Ang mga example, offer at tangible help to meet their needs. Kung sa ikatabang nimo nga kaya nimo, be available when they need someone to talk to. Kung mo share sila sa gospel, mo share sila sa ilang problem, na ako'y problema niko. Sa iyo pag yun nimo, sa iyo pag ko, hindi ka ni palpag yun ka. Ayaw, hindi maminaw lang ka. No? Treat them out for a latte, even if there's no occasion. Latte. Bring food when they are sick and send an encouraging text. Okay? So, sa atong pagtapos, duha sa dagko kay nga Christian organization kining gitawag nga World Vision. Makadong na mag World Vision? Nagtrabaho ko ani sa una sa Palawan, World Vision. Ang World Vision usa na isa ka foundation nga mo sponsor sila sa mga pamilya nga pobre. No, kung mo qualified mo apply mo, imbestigahon mo, ang mo pangutana ni ana mga social worker unya pag ma-proven gyud nga below ang inyong income, qualified mo ang inyong mga anak isponsoran sa World Vision sa ilang pag-eskwela. Tagaan sila uniform, mga school supplies, allowance, mo na siya. Kining iskaduha, kining gitawag nga Samaritan's Purse, nakadugma ng Samaritan's Purse. Usa po na sa Christian organization nga kung doon ay mga emergency like mga earthquakes, mga typhoon, sila ang naghahatag og mga relief, mga pagkaon, mga medication, padala sila mga doktor for free. Kisa nakadawat sa inyo atong gitawag nga Operation Christmas Child. Kanang Operation Christmas Child, di ba? Ang ginahimo nila ana mag-list sila mga bata unya pangayon ang nay kategory na ay 6 to 9, 12 to 15 ana. Nya pangayon ang mga lista sa mga bata. Isulat dito kung lalaki babae ana. Nya pangayon nila ang pangalan sa inyong mga bata sa mga silingan September kay pagka December naay moabot nga mga dagkong box ang sulod naay mga shoe boxes. No? Operation, pero ang pangalan sa shoebox, Samaritan's Purse. Pag abri ni ana, kuan kay dito na mga
mga gift nga gikan sa US, mga chocolate, no? Nya ang amazing pagyud kaayo kay kung ang naghatag ato nay sulat nga address magigsulat, no? Sa mga testimony, katuoban ko nung nagsulat, nakapinpal og mga dato nga gisuportahan sila sa ilang pag-eskwela. Kaya mga nag-sponsor ana mga Christian nga mga dato. Okay. So kung anong gisulti man ako ng Samaritan Spurs o kanang World Vision. Kaya ang founder sa World Vision o Samaritan Spurs, usa lang katao. Ang pangalan niya si Bob Pierce. Okay? So unsa may istorya ni Bob Pierce? Si Bob Pierce usa na siya ka missionary during sa time sa Korean War. Korean bitaw tong sa panahon. Tong Korean War versus di ba ang US. Kaya gusto mo na ilugon sa komunista, gitabangan sa US ang Korea. Nya sa graming pagginirahe nila, daghang mga nangamatay nga mga parents. Unya kato si Bob Pierce, doon na siya nakit-an nga bata nga nag-inusa lang nga gahila kay ang iyang mga parents namatay na tungod sa gira. Kanang ipangbombahan ba. So bakita niya sa bata, ang bata gihilag gikugos niya. Siya nga luoy ning bata unsaon na lang ning bata mabuhi. Wa man siya ginikanan. Moto nga sa pagtanaw niya sa bata, nakita gyud niya ang bata nga helpless ug hopeless. So mo ang gihimo ni Bob Pierce, naa siya nabilin nga $5 sa iyang bulsa. Gibilin niya sa usa ka Christian family. Giingnan niya ato usa ka church. Siya nga atiman na ninyo ang bata. Niya gibilin ang Mario to yung last na kwarta. Iyang gibilin ang kwarta, niya giingnan niya tong gibilhan niya nga Christian group. Atiman na ning bata kay pag makauli ko sa US, padalaan ako na siya pirmi hangtod nga siya makasabot sa gospel ug pahamongon ako sa eskwela hangtod nga mahimo siyang professional. Moto nga ni kabalik si Bob Pierce sa US. Gisulti niya ang iyang testimony. Nay mga nakadungog gusto pod muhatag. Dito nasugdan ang idea sa World Vision. Ug nahimo siyang worldwide organization. World organization. Pero kabulo baka unsa ang starting point nga si Bob Pierce willing siya muhatag sa iyang last dollar ngadto sa bata? Iyon pa niya sa iyang Bible na siya nasulat dito, iyon pa niya. Mo niya gisulat. Mo na siya si White Jid katong Korean bata nga napunitan niya. Mo na sulti niya. Let my heart be broken with the things that break the heart out, that break God's heart. Mga igsoon, unsa man ang heart sa Ginoo. Ang gusto gud niya paw na ang tanang classmate nimo maluwas gud sila. Muna ang Ginoo kanang unsa may maka-break sa imong heart. No? Unsa may maka-break sa imong heart, no? Kini akong asawa mohilag gud ni sa kuha. Dili tungod kay gigumaan siya. Maglagot siya sa kuha kay kabalo na sa kuha biya, no? Kini ako man nakabalo sila. Unsa may maka-break sa imong heart, noy? No? Don't break my heart. This AK breaky heart, no? Di kanta na dito. Unsa may maka di ba kita naamo gyud tay mga butang nga pag makita nimo mat-touch gyud ka nga muhilag gyud ka. No? Mo na kita nga maka-broken sa imong heart. Ang Dios ang maka-break sa heart sa Ginoo every time na siya makita nga tao nga walay Jesus sa iyang kinabuhi. Mo na ang prayer ni Bob Pierce. Every time na siya makita nga mga tao nga mamatay nga way Kristo sa ilang kinabuhi, ma-break yun iyang heart. Mo na yun si Bob Pierce. Lord, let my heart be broken with the things that break God's heart. Manindog ta mga igsoon. Let's pray. Father God, aniyang imong mga katawhan karon, aniyang imong mga anak. We pray, Father God, nga help us and drive us beyond knowing what is praying, caring, and sharing. We pray, O God, nga sama ni Bob Pierce, tudluy kami, O God, nga mabroken sab kami sa mga butang, nga maka-break sa imong heart. Nga every time makita mi og mga friends, workmates, paryente, silingan, nga kung wala pa sila kadawat ni Jesus, tagay mi og God og kanang tanduga o makasing-kasing og nga di mi mosugot
nga mawala sila ning kalibutan nga way Kristo sa ilang kinabuhi. Break our hearts, O God, sama sa heart imong kasing-kasing. Pag ang heartbeat sa imong kasing-kasing, gusto gyud nimo ang tanan makabalik kanimo, makadawat kan Jesus nga ilang Lord and Savior, O God. Tagay kami, O God, og humble spirit, humble heart, nga willing kami, O God, nga imong i-mold, i-form to become like Jesus. To be ready to pray, to care, and to share the gospel to everyone, O God. Kini ang among pagampo, O God. In Jesus' name. Amen. And I will bless. Let's sing the chorus. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. You call me, you guide me, you lead me, you walk beside me. I give my life to the Father's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, Lord, to live on my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. You call me, you guide me, you lead me, you walk beside me. I give my life to the Father's hand. Oh, Father God, thank you, God, for teaching us, O God, nga ang among kinabuhi ning kalibutan is more than finding a job, more than finding business, livelihood, or becoming successful sa among mga pangandoy. Ang mga katuyon, O God, gi-providean mi nimo, O God, sa among mga needs because gitagaan mi nimo first of all sa mission nga mao ang pag-share sa gospel sa mga tao. Kaya ang among mga parinti, among mga classmates, mga workmates, mga silingan, kung mamatay sila nga wa pa sila kadawat ng Jesus, sigurado gyud nga maimpierno sila, O God. Tudloy kami, O God, nga magkaroon mi og kasing-kasing nga sama sa imong kasing-kasing, nga maluoy mi, nga di mi mosugot, nga malaglag ang amo mga kaila. Teach us, O God, to pray, to care, and to share the gospel sa tanang tao, O God, nga mahimong connected sa among mga kinabuhi. Gamitan ang among mga kinabuhi, O God, gamitan ang among mga talent, ang among time, nga mohimo gid mi sa mission nga imong gipiyal kanamo. We pray, O God, nga ikaw magpadayon, O God,
o panalangin sa matag usa. Tagay kami kusog, tagay kami og kaayuhan sa among mga balatian. Ikaw Lord mag-provide sa among mga needs, sa among mga challenges. Ikaw maghatag ka na mag wisdom and guidance. We continue to pray, O God, na ang matag usa mahimog yung galamiton alang sa imong katuyuan, sa imong dungog himaya. Ug karon ang gugma sa amahan, ug ang grasya sa Ginoong Kristo, ug ang pakigambit o pagigdayat sa balang espiritu maguban kanato karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen. Amen.